Seekers na naghanap ng mga trabaho opportunity sa Canada na walang placement fee. Ito po ay napakagandang opportunity para sa inyo. Kabayan, kumusta? Ano balita sa inyo? So guys, meron naman tayong magandang pag-usapan dito nga sa ating channel. Ito po ay 10 trabahador ang kinakailangan at ito po ay nanny or housekeeping. No? So again, sinasabi ko sa inyo na ayusin niyo itong inyong resume. Kung kayo man ay may mga experience, then subukan niyo mag-apply. At ito po ay napakagandang opportunity dahil wala pong placement fee. Okay? So ito po ay nasa Pilipinas ang agency at baka pwede kayo mag-apply, subukan ninyo. But again, sinasabi sa inyo lagi na dito sa pag-apply sa Canada, dapat kayo ay maging competitive sa mga ibang nag-apply dito upang kayo nga ay matanggap ng mga trabaho. No? So again, kung kayo man ay may mga certificates sa NC2, meron kayong mga IELTS, kayo ay merong mga training, mga certificate, ilagay nyo sa inyong resume, tapos isulat nyo sa inyong job description kung ano mga ginagawa nyo sa trabaho. Dahil nga sinasabi ko sa inyo na ako'y nakaka-receive ng mga email din na nagsisend sila sa akin ng resume nila at gusto nilang ipakita sa akin. Subalit talagang nakaka-disappoint. Kumbaga ako ang employer, talaga hindi ko matatanggap sila. Although ang ating mga kabayan ay meron silang experience sa mga trabaho, subalit hindi nga sila nagsusulat. Ang ibig ko sabihin hindi nagsusulat, hindi sila naglalagay ng mga job description nila na sa ilang trabaho previously and present. No? Kailangan sabi ko sa inyo na dito kailangan na hindi kayo panghuhulaan ng mga employer or mga agency kung kayo man ay nag-a-apply para at least talagang makitang detalyado ang inyong mga resume. Okay? So napakalaking factor dahil sinasabi sa iyo lagi na hindi tayo kilala nitong mga agency, hindi tayo kilala nitong mga ina-apply natin. So, paano tayo magpapakilala kung ang ating pagpapakilala ay pangit? Wala talagang walang makaka-impress na, uy, nag-apply si Noy Temps, pagiging housekeeping, oh. Napakaganda ng kanyang resume. Pero pag pangit, wala namang sinabi kung siya ay anong ginagawa niya pagiging housekeeping. Pero meron siyang housekeeping experience, pero hindi detalyado. Kaya nga sasabi ko sa inyo, kung nahirapan kayong magawa ng resume, pumunta kayo sa Google at isulat yung Canadian resume format. Tapos lagyan nyo ng kung anong trabaho na meron kayo, anong mga experience meron kayo, isulat nyo doon sa Google. Sabihin nyo housekeeping, sabihin nyo caregiver, sabihin nyo truck driver, sabihin nyo farm worker, kung ano-ano pa mga trabaho nyo. Para at least meron kayong gabay na may lalabas dyan sa Google na yan na mga experience ninyo. Okay? So dapat sinasabi ko sa inyo, mag-research, magbasa upang kayo ay magkaroon ng magandang isusulat sa inyong resume. Okay? So again, sana po ay itong aking mga advice sa inyo ay makatulong dahil ito pong aking ginagawa ay hindi po ito para sa akin, para sa asawa ko, para sa anak ko dahil andito na kami. Ito ay para sa inyo. No? Sana po. Kayo maniwala, sige go. Pero pag hindi kayo maniwala, okay lang. Walang problema. Kasi kayo naman. Ako dito, 20 years na ako sa Canada. No? Napakatagal ko na dito. So, sana kayo naman ay makarating dito at kayo naman mamayagpag dito sa Canada. Oh, okay na ako. Okay na ako. Kayo naman ang mamayagpag dito. Subalit anyway guys, again, itong ating pag-usapan ngayon ay 10 kinakailangan na housekeeping nanny at ito po ay nasa Quebec. At subukan natin, tingnan natin dahil ito po yung nakapost doon sa workabroad.ph. Halika, tingnan natin. So guys, ito po ang housekeeping or nanny. Ito pong agency na to ay sa First Dynamic Personal Resources Incorporated. Yun po ang agency. No? And again, ito po ay matatagpuan doon ng trabaho na to sa Quebec. So no salary information is indicated for this ad. So kung magkano sahod, sige lang, importante makarating ka ng Canada. 10 katrabaho ang kinakailangan. Ito po ay sa May 3 kinakailangan or deadline nito. So again, good luck kung sino man ang may
experience dito sa housekeeping at nanny. And again, sinasabi ko na kanina na ayusin ninyo ang inyong mga resume. Okay? So again, nabasa ko na po ito at panawagan ko lang sa First Dynamic personnel, ayusin nyo pagsulat yung mga writing nyo dito bago kayo mag-post ng mga ads, ano? Kasi parang ang gulo. But anyway, sige lang, go. Ito yung sinasabi sa inyo na yung job description. Importante ang job description na meron kayong isusulat dyan sa inyong resume upang mapansin ni First Dynamic at ni employer. Okay? Dahil 10 katrabaho ng kinakailangan, subukan nyo puntahan to. At nagtaka ko dito, ba't wala silang IELTS kung ito man ay nanny, no? But again, kung ano man ang requirements nila, go lang tayo. So again, ito po ang job description. Kung meron kayo nito, kopyahin nyo to, ilagay sa resume nyo. Ayos to. Excellent housekeeper and cook. Meticulous cleaning, experience for more than 5 years outside Philippines. Kung kayo man ay nasa Hong Kong, kayo man ay galing kayong mga ex-abroad kayo, pwede kayo mag-apply dito dahil kayo ang kinakailangan dito. Has never applied to Canada before, experience with children of 3 years old plus, dynamic personality, easy to work with, live-out position. Okay, so again, I think itong trabaho na to ay live-out muna and then maging live-in kayo afterwards. But again, tingnan natin. With very young children, experience with newborn necessary with a 5 years, at least 5 years experience outside the Philippines. Experience working with non-Chinese families prepared. Meticulous housekeeping and cooking. Calm and patient personality. Live-in position. So, ito nga sabi ko sa inyo, na siguro baka live-out muna, tapos mag-live-in. So, medyo magulo lang tong pagsusulat ni First Dynamic. Ayusin nyo, First Dynamic, yung pagsusulat nyo. Live-out position that will one day turn into live-in. Ito na nga. Di ba? So, maging live-in na rin siya. This position is for someone who wants to stay with the family very, very long term. Talagang very, very long term talaga to. Ayos dito sila magsulat. Even more with them in Europe or in States one day. So, kumbaga, pwede kayong mag-move sa Europe, pwede kayong mag-move sa US one day. So, talaga siguro mga negosyante to sila. They need someone that are very good at organization and I don't know anong ibig sabihin nito nila. But again, sana makorekto ni First Dynamic yung mga ads nila. Ayusin yung pagsulat. So again, ang qualification dito, at least 5 years work experience is required. Candidate must be a bachelor college degree holder or other or similar field. Candidate must at least 36 years old. Talagang kayo man ay mga bata-bata pa, subukan nyo mag-apply dito dahil ito ay para sa inyo. And again, ito po must have 3 years as housekeeping, nanny, and must have a working experience in abroad, mga most especially mga taga nag-Lebanon kayo or kayo man ay nanggaling ng Israel, subukan nyo to. With NC2 certificate, caregiver, or housekeeping. So, importanteng meron kayong mga certificate dyan. And a star housekeeper that will live out. This candidate need to have years of experience abroad for European or Gulf families. Meticulous cleaning, cooking, and organization, very discreet and hardworking. So, principal sponsors, Canadian, Canada, this is a no placement fee, no? And again, ito po ay nasa QC ang kanilang agency ni First Dynamic, no? So, but again, sabi ko sa inyo guys na tayo na lang ang medyo mag-analyze dito sa hiring ni First Dynamic kasi medyo magulo yung kanilang ads na pagsusulat. But again, ito po ay sa pag-intindi ko, ito po ay live out muna and then baka siguro soon kayo magli-live-in and then kayo ay baka ma-migrate kayo or lilipat kayo ng Europe, lipat kayo ng US. Di natin alam kung saan nga talaga to mapupuntang tong mga employer nila. Kung itong employer nila ay talagang baka negosyante to at or saan to sila magtrabaho dahil palipat-lipat sila ng lugar.
Subalit, again, sabi sa inyo, kung kayo man ay may mga sapat na experience dito, kayo ay nanggaling sa ibang bansa, yung ating mga kabayan na galing sa Hong Kong or nasa Middle East, subukan yung applyan ito kung kayo man ay qualify, no? Dahil nga sa sinasabi sa inyo na hindi natin alam kung hindi natin subukan mag-apply, subalit ayusin ang inyong mga resume upang kayo ay mapansin nito ni First Dynamic at kung okay lang naman itong kanilang experience. So, again, subukan nyo, no? Dahil napakagandang opportunity ito na kayo ay makarating ng Canada at sana kayo ay ma-PR at kayo ma-citizen upang kayo ay madadala sa mga countries na iniisip nilang like Europe and US. Dahil hindi naman kayo pwedeng magpunta ng Europe kung kayo ay wala kayong papel na tama. So, importante meron kayo residence dito. And again, para at least kayo makapag-alis-alis o makapag-move. Or else, talagang kuhaan ka ng visa nila, pumunta ng US, pumunta ng Europe. So, mas headache to sa employer kung gagawin nila na kayo ay PR tapos kayo ay magmumove kung saan-saan. Kung hindi kayo citizen, mas mahirapan sila. Okay? But anyway, again, sinasabi ko sa inyo guys na maraming mga opportunity dito sa Canada na sana po ay tuloy-tuloy nyo lang tingnan. Sinasabi sa inyo lagi na magbasa, mag-research. Magbasa kayo bago mag-apply. Mag-research kayo upang makahanap kayo ng tamang trabaho para sa inyo. Huwag kayong mag-apply kung wala kayong experience dahil mahirapan kayo sa Canada dahil sa dami ng nag-a-apply sa Canada, sa dami ng kompetisyon at mas magaling pa siguro sa inyo. Kaya, sinasabi ko sa inyo, tinuturo ko sa inyo na kailangan nasa top ang inyong pagsulat ng inyong resume na magaling kayo, magaling ang inyong resume upang mapansin kayo. So, but anyway guys, again, marami akong mga videos dito sa ating channel at sana po ay mapanood ninyo. Medyo may mga konting ideas lang kayo ano makukuha nyo. At again, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe at huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload dito sa ating channel. At pwede ninyong i-share itong ating mga videos sa inyong mga social media platform. Kung kayo man ay, kung hindi man to para sa inyo, meron kayong mga kaibigan or kamag-anak na gusto at nagbalak pumunta sa Canada, baka makapagbigay ng idea lang kung paano mag-apply sa Canada. At ito pong agency na to ay walang placement fee. Napakaganda. Subalit, ganun pa mga guys, maraming salamat ulit sa inyong panunod subaybay sa aking channel. Ako po si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.